So ayan mga ka-e-bike, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gusto ko lang to i-share to sa mga gustong matuto paano mag-install ng controller papunta ng harness. So ito po para to sa mga baguhan lang sa pagtiteknisyan. So mayroon po tayong dalawang harness dito, converter. Tapos ito yung connection ng papunta ng phase wire natin, papunta ng hub natin. Okay? So may hub tayo dito. Yan. So i-share ko sa inyo kung paano natin to i-install yung controller na to papunta dito sa harness natin. So kung mapapansin nyo mga ka-e-bike, may dalawa tayong harness dito. Dahil pagdating po dito sa connection ng ignition switch, so magkakaiba po siya. Ayan siya. So ito may socket. Pagdating naman dito, wala siya. So dead siya mga ka-e-bike. So ang gagamitin natin, ito mga ka-e-bike. Ito yung gagamitin natin. So ito, hindi natin to gagamitin. So itatabi natin to. Okay? So paano po ba natin to itatap yung controller natin papunta sa harness? Tapos itong hub na to, papunta naman dito sa controller. Okay? So ituturo ko yan mga ka-e-bike sa inyo kung paano natin itatap at kung ano lang ba pwede natin kunin dito sa controller natin para gumana yung controller natin papunta doon sa harness natin. Okay? So ayan na mga ka-e-bike, umpisa na natin yung pag-install ng controller natin dito sa harness natin. So ito yung harness natin mga ka-e-bike. So itong maraming socket na to, ito yung sa harapan natin ng e-bike natin. Okay? So pagdating naman dito sa likuran natin, so ito yung connection ng papunta ng controller natin, tapos doon sa accessories natin sa likod. Okay? So ito yung para sa controller natin. So dito tayo mga ka-e-bike. So kunin lang natin itong socket na to. So ito yung connection ng converter natin. So itatap lang natin yung converter natin dito. Ayan. Okay. So dito mga ka-e-bike, kung mapapansin nyo dito, ito yung positive, ito yung negative. Yan. So ito naman yung kulay itim, ito yung supply natin ng 12 volts galing ng converter. Ayan siya mga ka-e-bike. Itong dilaw, ito yung 12 volts natin. Ito yung negative, ito yung positive. Yan. So wag nyo na lang siya baguhin para hindi masira yung converter natin. Okay. So dito tayo kung paano naman tayo mag-tap ng controller. So yan. So itong connection na to mga ka-e-bike, ito yung sa breaker natin. Ito yung tinatap sa breaker. Ito naman, ito yung sa flasher natin. Tapos ito naman sa taillight natin. Itong tatlong wire na to. Itong dalawang wire na to, ito yung sa flasher natin. Okay? So ito mga ka-e-bike, itong wire na to, ito yung i-connect natin sa controller natin. Kasama po ito. Ayan. So itong kulay pula na to, ito yung itatap natin sa throttle natin. Ayan. So kailangan siya parehong kulay po mga ka-e-bike. Ayan. Kung pula siya, pula din dito sa controller. Green, green, tapos black sa black. Okay? So ito na yung ating throttle. So sa 1, 2, 3 naman mga ka-e-bike, kunin natin tong 1, 2, 3. So ito yung 1, 2, 3 natin mga ka-e-bike. Ayan. So itatap naman natin yan dito sa dalawang socket. Ayan. So ayan siya mga ka-e-bike. So pag tinap na natin itong mga ka-e-bike, tapos kung mapapansin natin doon sa gear natin kung hindi gumagana, so balik ta rin lang natin yung wire na to.
So depende na lang po sa inyo kung saan yung babaliktarin nyo para gumana yung 2 and 3 nya. Okay? Kung magkabaliktad siya. So kung mapapansin nyo dito, dalawa yung wire sa harness, dito tatlo. So pagdating kasi dito mga ka-e-bike, do sa harapan ng harness natin, so nakatap na po yan sa negative ng battery natin. Okay? Kung ito mga ka-e-bike, ito yung negative, so pwede natin ilagay yan dito sa gitna. Okay? Tapos ito, ilagay natin sa dulo. Kung magkabaliktad man yung gear natin, so balik-baliktarin lang natin yung dito. O pwede naman tayo magbaliktad dun sa harapan. Okay? So yan na. Ito yung sa throttle, ito yung sa 1, 2, 3. So ito naman sa display nya mga ka-e-bike. Ayan. So kunin lang natin to. Ito yung sa odo nya. Yung sa speed nya. So itatap naman natin yan mga ka-e-bike. Itong kulay pink na to. Dito sa kulay violet. Ayan. Ito siya mga ka-e-bike. Itatap natin yan. Ayan. Pag hindi siya gumana ng kulay violet, pwede nyong itap itong kulay green. So ito siya. Sa kulay green. Okay. So ito na siya mga ka-e-bike, na itap na natin yung mga kailangan lang natin dito sa controller papunta dito sa harness natin. So ito na yung sa throttle natin, sa 1, 2, 3 natin, tapos ito yung sa gear natin. So kung hindi siya gumana sa display natin, so pwede naman natin itong itap itong kulay violet. Okay? So dito naman, ito excess to mga ka-e-bike. Ito yung sa brake sensor natin. So pag hindi gumana to mga ka-e-bike, ibig sabihin ito yung sa may brake sensor natin. Okay? So kung hindi namang gumana ito, pag ito yung ginabit natin para doon sa display natin, so ito yung sa brake sensor ng ating e-bike. So depende na lang sa atin mga ka-e-bike kung gusto natin ikabit yung brake sensor natin or hindi. So nasa sa atin na yon. Yan. So itali lang natin siya. So ito wala to mga ka-e-bike. Excess lang yan mga ka-e-bike. So dito, pagdating dito mga ka-e-bike, ito yung positive, ito yung negative, ito yung sa ignition key. So paano po ba natin to itatap mga ka-e-bike? So dito, kailangan itong box natin mga ka-e-bike, mas maganda kung 6 to mga ka-e-bike. So ito kasi 3 lang. Ang gagamitin lang natin dito para dito na lang sa phase wire natin. Okay? So ito yung phase wire natin. So tanggalin lang natin yung nut dito. Ayan. Tapos ikabit natin yung itong wire na to sa phase wire natin. So yan. Ayan siya mga ka-e-bike. So medyo malaki yung bolt nya. So pagdating sa controller mga ka-e-bike, ang kukunin natin dito, itong tatlong solid na wire. Ayan siya. So dito, ikabit natin dito yung dilaw. Ayan siya. Yan. Dilaw sa dilaw. Tapos ito naman green. So ito naman yung green yung ikakabit natin dito. Ayan. So ayan siya mga ka-e-bike. Tapos pagka once na nakabit na natin yan, ilock na lang natin siya mga ka-e-bike. Okay? Tapos yung blue naman, ito yung blue na galing controller, ikakabit naman natin yan papunta sa hub natin. Ito yung kulay blue. Blue sa blue, green sa green, tapos dilaw sa dilaw. Pagdating naman sa hall sensor mga ka-e-bike, ito yung hall sensor natin na galing sa hub natin. Ayan. So hanapin natin yung 5 wire dito.
Ayan siya mga ka-e-bike. Ito yung sa hole center natin. Tapos itap lang natin yan mga ka-e-bike. So plug and play lang yan mga ka-e-bike. Yan. So parehong kulay lang yan. Okay. So pagka natapos na natin maitap yung sa controller natin papunta ng hub natin mga ka-e-bike. So ito lang yung itatap natin. Yung galing ng hub natin papunta ng controller. So ito lang yung itatap natin. So wala na tayong itatap dyan. Okay. So dito naman pagdating dito sa harness natin, ito na lang yung itatap natin. Itong tatlo na to. Ito yung positive, ito yung negative, ito yung sa ignition switch natin. So hanapin natin yan dito mga ka-e-bike sa controller natin. Itong wire na to. Ayan. Ito siya. Yan. Okay. So, doon nga sa sinabi ko kanina, kung mas maganda, itong box na to, kung 6 na piraso to mga ka-e-bike, mas maganda. 6 na, ano siya, nut siya. So, ito kasi, 3 lang siya. Kaya, wala tayong space na pwedeng paglagyan ng ganito. So, pagka ganito mga ka-e-bike, ang gawin lang natin, ikabit lang natin to. Ayan. So, kailangan ito yung positive. Positive sa positive. Tapos, ito naman yung green. Ito yung negative. Tapos, negative din sa controller. Ayan siya. Tapos, yung kulay red naman to. Ito naman yung sa ano natin. Sa ignition switch. Okay. So, yan na siya mga ka-e-bike. So, pagdating naman, dito sa wire natin, pag once na in-ignition na natin siya, so, hanapin lang natin yung kulay puti. Tapos, self-learning lang natin siya. So, itap lang natin to mga ka-e-bike. Ayan. Kusa na iikot yung hub natin. Kung anong rotation yung hub natin. Okay. So, pagka okay na yung hub natin na mag-rotation, so, hugutin na lang natin to ulit. Pagka paharap na yung rotation niya. Okay? So, yan lang mga ka-e-bike. Maraming salamat sa walang sawang pag-suporta sa aking YouTube channel. So, thank you po.